Para kanino ang Yamaha R3? Yung 321cc sport bike ni Yamaha na previously nagkaroon ng malaking price increase kahit wala man lang binago sa motor. Mala inline 4 pa rin kumonsumo ng gas at hindi pa rin pwedeng ipangpasok sa expressway. Ano din, sa pool ba ang rason mo why bakit hindi ka pa rin kumukuha ng R3? O baka naman nangangamba ka lang dahil baka lamunin ka lang naman naka R3 killer dyan. Alam mo, ang pag-rides kasi sa sport bike ay hindi lang naman tungkol sa pagpapatakbo lang ng mabilis. Kasi these bikes madalas are all about sa pagkontrol ng motor, mapa high speed man yan or sa bangkingan ay napaka-effortless niyang ibibigay niya yan sa'yo. Which is why bakit the Yamaha R3 even now is still one of the best value beginner bike that you can get here in the Philippines. At isa sa mga rason dito, Madjids, is first yung karakteristik niya na napakadali niya lang gamitin. Dala ng napakamababang seat height niya of just 780mm. Mas mababa pa yan sa 150cc sport bike ni Honda, which is goods na sa height na 5'3" and below. Isa pa, it's got more relaxed riding ergonomic due to its sports touring setup tulad ng mas mataas na handlebars. And like I said before, maganda siyang pang beginner bike kasi swak lang at very manageable yung power niya. Yung tipong hindi ka kaagad mabibitin at pagsasawaan. Madami kang matututunan sa motor na to, Madjids, bago ka mag-upgrades into bigger bikes. Something to be aware of nga lang sa motor na to is ginawa ito ni Yamaha to serve as a budget-friendly sport bike. So mag-expect ka na yung ibang components niya ay hindi talaga makakasabay sa ibang motor with higher price tags. Tulad ng very spongy yung feel ng brake levers niya, yung tipong sagad ka nakapipiga, delay pa rin ang feedback ng preno mo. May napakalalim na silinyador kasi nga beginner bike, kaya hindi ka kagad dito makakasagad ng piga at nakakangawit rin yan. And since 2-cylinder siya who likes to rev high, kahit 321cc lang siya, dude, ay kumukonsumo siya ng gas na halos comparable na sa mga multi-cylinder engines. And lastly, let's talk about its price of 290,000 pesos. For today's standards, oo naman, yes, napakasulit pa rin naman yan, lalo na madami nang napatunayan tong motor na to. Yun nga lang, napag-iiwanan na talaga siya at kailangan niya talagang ma-update na. Pero kung kaya mo pa maghintay ng at least 1 more year, baka i-update na nila itong motor na to. For more information about this unit, ang unit na tabi na ini, Madjids, ay yaon lang yan digdi sa Revzone Naga City. So that's it, Madjids. If you have more question, feel free to ask me na lang down in the comment section below. And see you ulit, Madjids, sa ating next Just Jeremy's Mess.